utos po ay maglitis kayo at maghatol kayo. Gayon, wala pang nangyayari, gusto nyo nang ipadismiss. To a resolution na hindi naman nakasaad sa ating konstitusyon at hindi rin nakasaad sa impeachment rules. Kita nyo wala po sa impeachment rules ang remand. Sabi rin ni Tito Soto na isa sa mga nag-ayos. Si Tito Soto po ang isa sa mga nag-ayos ng impeachment rules noong kay Corona pa. Yan yung pinagyayabang ni Cheese. Wala rin po sa konstitusyon ang remand. Ngayon, tama yung sinabi ni Tolentino. Ano sabi ni Tolentino? Sabi ni Tolentino, okay lang na lumabag kami sa batas. Okay lang, lumabag kami sa batas. Kasi nga, korte na kami. May ganun sa mga ordinary court. Minsan wala sa konstitusyon, lumalabag. Diretso mo, attorney. Ng Senate. So saan nila hinuhugot ang kapangyarihan na gumawa ng isang resolusyon at ihain sa Senate? Saan nyo hinuhugot yan? Diba? Sabi ni Tolentino uli, hinuhugot nila to na wala sa batas. Hinugot nila to na inimbento lang nila para proteksyonan at i-delay ang impeachment. Doon po nila hinuhugot to. Ganyan na po ang Senado. Hindi naman nila trabaho i-check ang validity or constitutional yan or hindi. Ang trabaho nila ay to try and pursue, Diba? Escudero, na ang Kongreso ay may plenary powers sa kanilang poder. Kasi diba separation of powers yan. Iyan ba ay justification para mag-file ng resolution na yon? Mali din yun din. Sa aspeto po ng sinabi ni Senate President Cheese Escudero na plenary is supreme, with respect to the internal rules of the Senate or the House of Representatives, yes, your authority is supreme. Pero hindi po kayo mas mataas sa konstitusyon. Patay ka na, Cheese Escudero! Ano sabi ni Cheese? Yabang diba? Yabang ni Cheese Tandaan nyo, korte na kami. Mas mataas na kami sa Kongreso. Yabang Mas mataas daw sila sa Kongreso. Ang importante, keso, Cheese Escudero, ang dami mo, keso mataas ka dito, keso korte na kayo, keso okay lang remand, keso hindi nyo dinidelay. Ang importante, Cheese, mas mataas ang konstitusyon. Binaliwala nyo yun. Napakalinaw. Isa pang rebisa. Kanilang poder. Kasi diba separation of powers yan. Iyan ba ay justification para mag-file ng resolution na yon? Mali din yun din. Sa aspeto po ng sinabi ni Senate President Cheese Escudero na plenary is supreme, with respect to the internal rules of the Senate or the House of Representatives, yes, your authority is supreme. Pero hindi po kayo mas mataas sa konstitusyon. Kapag sinabi ng saligang batas na kailangan kayong maglitis at magdesisyon, hindi pwedeng magkaroon ng functional dismissal at hindi mag-trial dito sa impeachment na ito. Kahit isulat nyo po yan sa rules nyo na may kapangyarihan ang Senado to functionally dismiss, that is unconstitutional. Kita nyo? Napakawalang yan ang ginagawa. Tignan nyo, napakawalang yan. Diba? Maglitis ang trabaho nila. Convict or innocent. Convict or acquit. Pero, iba yung ginawa nila ngayon. Binabo yung konstitusyon. Anong ginawa? Nag-imbento sila, pabalikin. Ibalik ang alin? Ibalik po ang impeachment complaint. Binastos nila yung konstitusyon, binastos nila yung Kongreso, binastos nila yung taong bayan. Diba? Una, bakit binastos ang konstitusyon? Ang sabi lang sa inyo, maglitis kayo.
Gusto nyo sabihin na convicted or hindi. Yun ang sabi, binastos nyo yun. Binastos nyo ang Kongreso. Kasi nga, paanong hindi magiging valid yan impeachment complaint? 2/3 ang pumirma dyan. Pinakita yan sa inyo. Parang sinabi nyo rin na walang kwenta yung Kongreso. Ang totoo, kayo ang walang kwenta. Pangatlo, binastos nyo ang taong bayan. Bakit binastos ang taong bayan? Di ba? Pagkat nawawala na ang pinagputahan namin dito. Nawawala na ang pinagputahan namin kada buwan na kinakaltas nyo. Nawawala na ang pera namin na lagi nyong kinakaltas sa mga binibili namin produkto. Nawawala na ang mga binabayad namin sa araw-araw namin pagtatrabaho na kinakaltas ng gobyerno. Pambabastos na to. Grabe ginawa nyo, Senado. Diretso natin. Because it violates the explicit provision under the Constitution which states that you must try and decide. Yan na. I'm sorry. Try and decide pala, hindi pursue. Try and decide. Ibig sabihin, idiretso nyo, subukan nyo, at magdesisyon lang kayo. Yun ang sinabi ng Konstitusyon. Wala sinabi yan. Try, decide, and remand. Kung hey, pakyo! Diba? Sabi ng Konstitusyon, Article 11, Section 3, try and decide all cases of impeachment. Wala pong nakalagay dyan, try, decide, and remand. All cases of impeachment. Yun yung hindi magets Saan nanggagaling yung resistance? Bakit merong resistance? Yeah. Kung sa ligang batas pala yung nag-uutos para ituloy nyo yan, bakit kayo nagre-resist? Actually, Andrew, yun ang pinakasimpleng tanong. Anong problema? Oo. Ito nga yung point nung hearing para malaman natin kung meron talagang ginawa o wala. Para sa kapakanan rin ni BP Sara yan. Ako nagtataka, tinutukoy ko lahat ng 24 senators kung bakit nyo po pinapadaan ang taong bayan sa stress na ito. Napakadali lang po to try and decide. Why do you have to let the Filipino people go through this rigmarole, go through this stress, exacerbated by the fact na habang kayo nagbabangayan dyan, nalulustay ang pera ng bayan. Yung mga ilaw dyan, yung mga pagkain nyo, yung mga merienda nyo. Kami nagbabayad nun. Kita mo? Yung mga ginagawa nyo dyan na araw-araw na walang kakwenta-kwenta. Imbis na magkaroon ng modo, wala kayong silbi. Binabayaran kayo ng taong bayan para pagsilbihan kami. Malaman namin ang katotohanan dahil wala kaming magawa. Dahil nakalagay sa konstitusyon, ang mag-i-impeachment ay Senado, so wala kaming magawa. Ayan ang nangyari sa konstitusyon So, kahit ayaw man namin, dahil puro kayo bias, mga hayop kayo, di ba? Kahit ayaw namin na kayo ang umandel sa sa impeachment, wala kaming magawa. Ayun nangyari, ayun nung nakalagay sa konstitusyon So, susunod kami. Pero, imbis na makita namin na ginagamit nyo ng tama yung konstitusyon, dahil kayo ang nakalagay doon, na magsagawa ng impeachment, putik, nilabag nyo naman yung konstitusyon. Pero bangayan na kayo ng bangayan. Yung papreskon nila ng papreskon, kung iginugugol kung nyo lang yan. nagtatrial na kayo. Oo, kung inumpisahan nyo na yan, kung ang concern nila ay mauubusan ng oras, di umpisahan na natin. Kesa nagdadrama tayo dito. Kita mo, biro mo nagmomosyon pa kayo sa 20. Kung inuumpisahan nyo na yung trial paper, sabi ng kumparing buong Win Gatchalian ko, kung inuumpisahan na natin yung trial paper, magkakaalaman na. Hindi na masyadong gagastos ang taong bayan. Kung inisede si Sara ng ilang linggo pala na pagtatrial, di tapos na tayo. Hindi pinapatagal nyo pa.
Si Chis Escudero, puro presko ng ina ka. Oh. Oh. Diba? Imbis na inaayos nyo na yung trial, dumidiretso na tayo para malaman na natin kung nag-knockout ba talaga o hindi. Wala eh. Ang ginagawa nila, pe-press ko si ganito, pe-press ko si gano. Abay, mga tanga kayo. Napakahirap bang intindihin ng mga katagang to try and decide? Mahirap bang intindihin yon? May komplikasyon ba? Napakaklaro. Itong constitution natin, to put it bluntly, sinasakal kayo para gawin yung impeachment. Parang thou shall not kill eh. Basta sinabi nyo pong shall, command yan, utos yan, order yan, hindi po request yan na pwedeng ipapospone. Hindi to suggest. Diba? Nakalagay yan sa Biblia, thou shall not kill. Ibig sabihin, huwag kang papatay. Ganon din sa konstitusyon. Shall forthwith. Oh, gawin mong ng mabilisan. Putik. Pang-apat. Ha? Binastos nyo ang taong bayan, kongreso. Binastos nyo ang konstitusyon. Pang-apat na binastos nyo, pati diksyonaryo. Ng konstitusyon. Inuutusan kayo. Hindi naman sinabi na the Senate may try and decide. Ang sinabi, shall. Tsaka hindi sinabi na at your own time, if you are available. At your own convenience, mag-hearing na kayo. Paano kapag gumawa ang Senate ng mga rules? For example, pag sinabi nila na hindi na pwedeng tumawid from 19th Congress to 20th Congress yung impeachment. Unang-una, kaya ba nilang gawin yung mga palpak na reglamentong iyon? Ang sagot, kaya nilang gawin. Pero hindi lahat ng ginagawa tama. Kung gawin nila yon at ituloy nila yon, sila ay nagko-commit ng grave abuse of discretion. Matinding pang-aabuso ng karapatan. Meron kang kapangyarihan, pero hindi mo pwedeng abusuhin ang iyong kapangyarihan. Ang konstitusyon ay ang pinakamataas na batas sa ating bansa. Assuming na may ganyang rule sa ating Senate rules, unconstitutional yan. Kita mo? Kahit na sabihin nyo pa na nasa rules ng impeachment. 'Di ba? Ginawa nyo, nasa rules ng impeachment, ginawa yan. Hindi pa rin yan. Ang supreme ay ang konstitusyon. Ang pinakamataas ay ang konstitusyon na binabaliwala ng mga senador ngayon at binababoy para lang protektahan ang impaktang jablita. Diba? Yan po nangyayari sa atin ngayon. Sila na lang ang makapangyarihan. Ang Senado po natin ngayon, pinamumugaran, sabi ni Christian Monsod, na may akda ng konstitusyon, pinamumugaran ng mga hari. Mga hari po sila na astig. Naghahari-harian dahil senador sila mula sa bunganga ni Chis Escudero na hindi tayo pantay ngayon, korte kami. Sino ba kayo, mga hayop kayo? Diba? Yan po ang masamang nangyayari sa atin ngayon eh. Hindi naman tayo nagagalit dito dahil natatagalan tayo. Nagagalit tayo dahil itong mga kawani ng gobyerno, mga halal ng tao lamang, mga halal ng Pilipino taong bayan, akala mo kung sinong umasta porket na lukluk sila sa pwesto nila. Akala mo habang buhay sila mag-ari-arian dyan, mga hayop na to. Na kahit konstitusyon, para lang mapaboran ng iba't ibang kapritsyo ng kapwa nila demonyong senador, ginagawa nila. Kaya kailangan to mga to, tuturuan ng leksyon to eh.
kapag itong mga ng summon, hindi pa sila nagsikilos, iba na to. Iba na po nangyayari sa atin. Wala na to. Biro mo yung 200 pesos na increase, hindi nila ginampanan. Sinisi pa yung Kongreso. Tama yan, Bobby. Lalo na to si Joel is Lord. Lord ka ba? Ha? Hayop ka? Tuta ka naman? Aw-aw. Paano ko magsalita? Aw-aw-aw?